Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, namuhay ang pamilya ni Jeremy ng simple ngunit masaya. Siya ay isang mekaniko sa bayan, kilala sa pagiging masinop at maabilidad sa trabaho. Ang kanyang asawa, si Leah, ay isang mapagmahal na ina at katuwang niya sa pagpapalaki ng kanilang 5 anak na babae. Sina Mia, ang panganay na 14 na taong gulang, si Sofia na 2, si Clara na 10, si Ella na 8 taon, at ang bunso nilang si Jade na 5 taong gulang pa lamang. Ang kanilang tahanan, kahit gawa lamang sa kahoy at yero, ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at simpleng kaligayahan. Si Jeremy at Leah ay magkasamang nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Bawat araw, nagigising sila ng maaga upang simulan ang mga gawain. Si Leah ay naghahanda ng almusal habang si Jeremy ay nag-aayos ng gamit para sa trabaho. Kapag linggo, isang ritual na nilang mag-picnic sa malapit na parang, kung saan naglalaro ang mga bata habang si Jeremy at Leah ay nagkukwentuhan sa ilalim ng lilim ng isang puno. Kahit hindi marangya ang kanilang buhay, pinaparamdam ni Jeremy sa kanyang pamilya na sila ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit ang isang masayang umaga ay biglang napalitan ng trahedya. Isang araw, habang pauwi si Leah mula sa palengke sakay ng jeep, isang truck ang nawalan ng preno at sumalpok sa sinasakyan nito. Ang aksidente ay kumitil sa buhay ni Leah, kasama ang ilang pasahero. Ang balita ay parang isang matalim na punyal na tumarak sa puso ni Jeremy. Sa burol ni Leah, tahimik na umiiyak si Jeremy habang yakap-yakap ang bunsong si Jade. Nakatingin siya sa kanyang mga anak na walang tigil ang pagluha at pakiramdam niya ay bigla siyang nawalan ng kakampi. Paano niya ipapaliwanag sa kanilang musmos na isipan na hindi na nila muling makikita ang kanilang ina? Paano niya tataglayin ang bigat ng pagiging ama at ina ng sabay? Sa harap ng kabaong ni Leah, nangako si Jeremy sa kanyang sarili. Leah, hindi ko hahayaan na masira ang ating pamilya. Pangako, aalagaan ko ang ating mga anak kahit mahirapan ako. Ikaw ang liwanag ng buhay ko at ngayon, ako ang magiging liwanag para sa kanila. Ang mga unang buwan pagkatapos ng pagkawala ni Leah ay naging napakahirap. Gigising si Jeremy ng 4:00 ng umaga upang maghanda ng almusal para sa mga anak bago sila pumasok sa eskwela. Minsan ang almusal nila ay simpleng sinangag na may itlog habang may pandesal para sa baon. Habang inihahatid niya sa tricycle ang mga bata, pilit niyang nanginingitian ang mga ito kahit ang puso niya'y wasak pa rin. Pagkatapos maihatid ang mga anak, magtatrabaho siya sa talyer bilang mekaniko. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, madalas niyang maalala si Leah. Kung paano ito dumadalaw sa kanya sa trabaho noon, dala ang baong tanghalian. Sa mga gabing tahimik, nakaupo siya sa harap ng mesa. Tinitingnan ang larawan nilang pamilya at bumubulong ng mga dasal na sana'y gabayan siya ni Leah mula sa langit. Naging protective si Jeremy sa kanyang mga anak. Si Mia, ang panganay, ang madalas niyang tutuan ng responsibilidad. Anak, ikaw na ang magiging katuwang ko. Bantayan mo ang mga kapatid mo kapag wala ako. Ikaw ang magiging ate nila sa lahat ng bagay. Madalas niyang sabihin kay Mia. Si Sofia at Clara naman ay tinuturuan niya ng simpleng gawain sa bahay tulad ng paglilinis at paghuhugas ng plato. Si Ella at Jade, bilang pinakabata, ay pinapabayaan niyang maglaro ngunit sinisigurong tinuturo ang tamang asal. Hindi nagkulang si Jeremy sa pagsisikap na gawing normal ang buhay ng kanyang mga anak, kahit kulang na sila ng isa. Isang beses, sa kabila ng pagod mula sa trabaho, nagluto siya ng espesyal na hapunan para sa pamilya. Nagdala siya ng pritong manok at spaghetti na paborito ng mga bata. Habang kumakain sila, tumatawa ang mga anak sa mga kwento ni Jeremy tungkol sa kanyang mga karanasan sa trabaho. Sa ganitong mga sandali, naramdaman niyang kahit papaano, ginagawa niya ang tama para sa kanila. Ngunit hindi palaging ganoon kadali.
May mga gabing umiiyak si Jeremy sa kanyang kwarto, tahimik upang hindi marinig ng mga bata. Iniisip niya kung paano niya maibibigay ang lahat ng pangangailangan nila habang iniisip din ang kanilang emosyonal na kalagayan. Kaya ko pa ba? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa bawat pagdududa, bumabalik ang kanyang pangako kay Leah. Sa kabila ng lahat, napanatili ni Jeremy ang pagmamahal at disiplina sa kanyang pamilya. Ang kanyang tahanan ay naging simbolo ng lakas, kung saan kahit mahirap ang buhay ay nanatili ang pagmamahalan. Para sa kanyang mga anak, si Jeremy ay hindi lamang isang ama. Siya ang kanilang bayani, ang haligi ng kanilang tahanan, at ang taong hindi kailanman sumuko para sa kanila. Sa huli ng bawat araw, habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na natutulog, isang ngiti ang lumilitaw sa kanyang muka. Para sa inyo lahat kakayanin ko, bulong niya habang tinitingnan ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng kawalan at pagsubok, nanatili si Jeremy sa kanyang pangako, ang maging isang ama na laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. Matapos ang pagkamatay ni Leah, pinasan ni Jeremy ang lahat ng responsibilidad bilang magulang. Sa kabila ng kanyang lungkot at pagod, pinili niyang magpakatatag. Naniniwala siya na ang pinakamahusay na paraan upang maibalik ang normal na daloy ng buhay para sa kanyang 5 anak ay turuan sila ng mga tamang prinsipyo, mga aral na magpapatatag sa kanila bilang tao sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa araw-araw, itinanim ni Jeremy sa isipan ng kanyang mga anak ang kahalagahan ng disiplina at respeto. Ang kanyang tahanan ay puno ng mga alituntunin na hindi para ipagkait ang kalayaan ng kanyang mga anak kundi para gabayan sila sa tamang landas. Ang respeto ay binibigay, hindi hinihingi. Madalas niyang paalala, kapag may hindi nagliligpit ng mga gamit pagkatapos kumain, tatawagin niya ito at ipapaliwanag kung bakit mahalagang maging maayos kahit sa maliliit na bagay. Ang mga simple ngunit makabuluhang aral na ito ang naging pundasyon ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Si Mia, ang panganay, ay tinuruan niyang mag-alaga ng mga nakababata niyang kapatid. Bilang tagapagmana ng responsibilidad sa ina, si Mia ay naging katuwang ni Jeremy sa pagbabantay at pagtuturo sa mga mas bata. Si Sofia at Clara naman ay tinuruan niyang maglaba at magluto. Kailangan niyong matutong tumayo sa sariling paa, sabi niya minsan habang tinuturuan ang dalawa ng tamang paraan ng pagprito ng isda. Sina Ella at Jade naman, sa murang edad, ay pinapanood niya habang naglalaro, ngunit sinisigurado niyang naiintindihan nila ang kahalagahan ng kabutihang asal. Ang disiplina at pagtutok ni Jeremy ay hindi nasayang. Sa paglipas ng mga taon, nagbunga ang kanyang sakripisyo. Lahat ng kanyang mga anak ay naging masipag mag-aral, puno ng pangarap para sa hinaharap. Si Mia, bilang pinakamatanda, ay nangunguna sa klase at madalas ay nagpapayo sa mga kapatid kung paano ayusin ang kanilang mga takdang aralin. Si Sofia ay nahilig sa sining at madalas magdala ng kanyang mga obra sa bahay na ipinagmamalaki naman ni Jeremy. Si Clara, na may talento sa musika, ay nag-aaral tumugtog ng gitara gamit ang lumang instrumento na bigay ng isang kaibigan ni Jeremy. Samantala, sina Ella at Jade ay patuloy na nagpapakita ng kagalakan sa kanilang simpleng mga gawain, palaging masayahin sa kabila ng kanilang murang edad. Habang abala ang mga bata sa eskwela, mas pinagsikapan pa ni Jeremy ang pagtatrabaho. Sa araw, siya ay isang mekaniko sa talyer. Kilala siya sa kanilang lugar bilang maaasahan at masipag. Kahit pagod mula sa buong araw ng pagkukumpuni ng mga makina, pinili niyang magtrabaho rin bilang tricycle driver tuwing gabi. Ang kanyang kita ay mahigpit niyang iniipon para sa pang-araw-araw na gastusin, pangmatrikula at mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Kapag may natitira, binibili niya ng maliit na regalo ang kanyang mga anak, isang kahon ng pandesal o prutas mula sa palengke bilang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, nararamdaman na ni Jeremy ang bigat ng kanyang ginagawa.
Sa gabi, kapag ang mga bata ay natutulog na, madalas siyang maupo sa harap ng kanilang lumang mesa. Mararamdaman niyang sumasakit ang kanyang likod mula sa maghapong trabaho habang iniisip kung paano pa niya mas susuportahan ang mga anak. Ngunit kahit gaano siya napapagod, iniisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak at muling bumabangon ang kanyang lakas. Isang araw, napansin ni Jeremy na parang nagbabago na ang daloy ng kanilang pamilya. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, nagiging abala na ang bawat isa sa kani-kanilang mundo. Si Mia ay halos palaging abala sa kanyang pag-aaral at mga proyekto. Si Sofia at Clara ay madalas ding nasa eskwela. Laging may mga extracurricular activities. Sina Ella at Jade, bagamat bata pa, ay unti-unti na ring nagiging mas independent. Napansin ni Jeremy na mas madalang na ang kanilang pagsasama-sama sa hapagkainan. Isang gabi, sinubukan niyang pagsama-samahin ang kanyang mga anak sa hapunan. Nagluto siya ng paborito nilang sinigang na baboy at siniguradong maaga niyang natapos ang kanyang trabaho para makasabay sila sa kainan. Ngunit sa hapagkainan, hindi maiwasang mapansin ni Jeremy ang katahimikan. Bawat isa ay abala sa kani-kanilang iniisip, mga takdang aralin, mga kaibigan, at mga plano. Napabuntong hininga si Jeremy. Sa puntong yon, naisip niya kung paano niya muling maibabalik ang kanilang dating samahan. Alam kong abala kayo sa iba't ibang bagay, ani Jeremy habang tinitingnan ang kanyang mga anak. Pero huwag niyong kakalimutan na pamilya pa rin tayo at kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo. Ang sandaling iyon ay tumimo sa puso ni Jeremy. Habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na unti-unting nagiging malaya sa kanilang sariling mundo, napagtanto niya na isang hamon ang panatilihing buo ang kanilang pamilya habang sila'y lumalaki. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, nanumpa siyang patuloy silang gagabayan. Sa likod ng lahat ng kanyang hirap at sakripisyo, ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang naging pinakamahalagang pundasyon ng kanilang buhay. Kahit pa unti-unting nagbabago ang kanilang samahan, naniniwala siyang hindi kailanman maglalaho ang kanilang pagiging pamilya. Habang abala si Jeremy sa pagtatrabaho upang masuportahan ang kanyang 5 anak, unti-unting may mga nagbabago sa kanilang buhay na hindi niya agad napansin. Sa kabila ng kanyang pagmamalasakit at tiyaga bilang ama, nagsimulang mahulog ang kanyang mga anak sa impluwensya ng maling barkada. Ang mga hamon sa kanilang paligid, kasabay ng kawalan ng sapat na oras ni Jeremy para bantayan silang lahat, ay nagbigay ng puwang para sa mga lihim na kanilang itinatago. Si Mia, bilang panganay, ay matagal nang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na iniatang ni Jeremy sa kanya. Bagamat hindi niya sinisisi ang ama, hindi niya maiwasang maghanap ng paraan upang takasan ang presyon na nararamdaman niya. Sa paaralan, nagkaroon siya ng mga kaibigan na nagtuturo sa kanya ng mga maling bisyo, mga simpleng bagay na nagsimula sa pakikipagtambay ng gabi, ngunit kalaunan ay nauwi sa paninigarilyo at pagliban sa klase. Ang mga ito ay nagsilbing pahinga niya mula sa pagiging ate na laging inaasahan ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa tuwing tatanungin siya ni Jeremy kung bakit madalas siyang pagod o tila wala sa mood, simpleng sagot lamang ang kanyang ibinibigay, busy lang po sa school, pa. Samantala, sina Sofia at Clara, na palaging magkasama, ay naging malapit sa isang grupo ng kabataan sa kanilang lugar. Ang mga ito ay kilalang magulo at palaging nasa gulo, ngunit hindi ito agad napansin ng dalawa. Ang pagkakaroon ng barkada ay isang bagay na bago at masaya para kay Sofia at Clara, lalo na't madalas nilang maramdaman ang kakulangan ng oras ni Jeremy sa kanila. Nagsimula ang lahat sa simpleng pakikipagkaibigan, ngunit hindi nagtagal, nakisama na rin sila sa mga maling gawain tulad ng pagsali sa inuman at pakikipagtambay hanggang madaling araw. Ginawa nila ito ng palihim. Alam na ikagagalit ito ni Jeremy kung sakaling mabunyag. Sa kabilang banda, si Ella, bagamat mas bata ay naengganyo naman sa isang maling pag-ibig. Isang binata mula sa kapitbahay
ang palaging nagbibigay sa kanya ng atensyon at pagmamahal na hindi niya nararamdaman sa bahay. Sa simula, akala ni Ella ay tunay na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa lalaki. Ngunit ang totoo, ito'y isang manipulative na relasyon. Unti-unti, nagkaroon siya ng mga problema sa paaralan. Nawalan ng interes sa pag-aaral, hindi na gumagawa ng takdang aralin, at nagiging mas matamlay. Gayunpaman, sa tuwing magtatanong si Jeremy, laging umiwas si Ella. Binabaliwala ang mga alalahanin ng ama. Ang bunso namang si Jade, na dating masayahin at masunurin, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagre-rebelde. Sa murang edad, ramdam na niya ang kakulangan ng presensya ng kanyang ama, lalo na sa mga panahong kailangan niya ng kalaro o kausap. Unti-unti, natutong magtampo si Jade, una sa mga maliliit na bagay tulad ng hindi pagsunod sa mga utos, hanggang sa mas seryosong mga kilos tulad ng paglaya sa bahay upang makipaglaro sa mga kaklase nang hindi nagpapaalam. Sa tuwing kinakausap siya ni Jeremy tungkol dito, lagi niyang sinasabi, "Busy ka naman kasi lagi, Papa." Habang lumalala ang sitwasyon, hindi batid ni Jeremy ang lawak ng problema. Para sa kanya, ang mga pagbabago sa ugali ng kanyang mga anak ay normal lamang na bahagi ng kanilang paglaki. Madalas niyang sabihin sa sarili, siguro, nagbibinata at nagdadalaga na talaga sila. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa iniisip niya. Ang kanyang mga anak, sa kabila ng pagmamahal nila sa kanilang ama, ay natutong magtago ng kanilang mga lihim. Sa tuwing magtatagpo sila sa hapagkaanan, tila normal ang lahat. Masayang nagkukwentuhan si Mia tungkol sa kanyang eskwela. Si Sofia at Clara ay nagbibiroan at sina Ella at Jade ay abala sa pagkain. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan ay mga lihim na hindi nila kayang ibahagi. Si Jeremy, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay hindi pa rin makakaila na may nararamdaman siyang kakaiba. Madalas niyang mapansin ang mga pagod na mukha ni Mia, ang biglang pagbabago sa ugali ni na Sofia at Clara, ang pagiging tahimik ni Ella, at ang pagre-rebelde ni Jade. Subalit, dahil sa sobrang abala niya sa trabaho, ipinagpapalagay na lamang niya na baka normal na bahagi ito ng paglaki ng kanyang mga anak. Ang mga lihim na ito ay tila naging parang pader na unti-unting itinayo sa pagitan ni Jeremy at ng kanyang mga anak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang agwat sa pagitan nila. Hindi niya alam na ang mga desisyon ng kanyang mga anak, ang kanilang pagpiling magtago ng katotohanan, ay magdadala ng mas malaking problema sa kanilang pamilya sa hinaharap. Habang nagiging masyadong abala si Jeremy sa pagkayod, hindi niya napansin na ang mundo ng kanyang mga anak ay unti-unting nagbabago. Sa kabila ng kanyang pangakong poprotektahan ang kanyang pamilya, hindi niya alam na ang mismong mga mahal niya dahil pamahal niya sa buhay ay nahuhulog na sa maling landas. Mga lihim na balang araw ay sasalubong sa kanya ng biglaan at walang babala. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napansin ni Jeremy ang mga pagbabago sa ugali ng kanyang mga anak. Ang dati nilang masiglang tahanan na puno ng tawanan at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan at tensyon. Ang mga anak niya, na dati madaling kausapin at malapit sa kanya, ay tila nagiging mga estranghero. Naging mas madalang ang kanilang mga pag-uusap at naging mapansin ni Jeremy ang pagbabago sa kanilang ugali. Mas mainitin ang ulo ng ilan, mas tahimik ang iba, at ang ilan ay tila may mga bagay na itinatago. Si Mia, ang panganay, na dating responsable at masigasig sa lahat ng bagay, ay biglang naging iritable. Madalas siyang wala sa bahay, at kung kailan naroroon naman siya, mas pinipili niyang magkulong sa kanyang kwarto. Ang mga simpleng tanong ni Jeremy tulad ng, "Kumusta ang eskwela mo, anak?" ay tinutugon lamang ng maikli, "Okay lang po." May mga pagkakataon pang umuuwi siya ng 10 oras ng gabi. Pagod ang itsura, at mabilis na umaakyat ng kwarto nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Sina Sofia at Clara
na dati masiyahing magkapatid na laging magkasama ay biglang nagkaroon ng kakaibang kilos. Napansin ni Jeremy na madalas na lamang silang lumalabas ng hindi nagpapaalam at kapag tinatanong niya kung saan sila galing, magbibigay lamang sila ng mga palusot na hindi kapanipaniwala. Galing lang po sa project sa bahay ng kaklase, sasabihin ni Sofia. Ngunit madalas niyang makita ang dalawa na magkasamang naglalakad pauwi mula sa direksyon ng bayan. Si Ella, na noong unay palaging nakangiti at masigasig sa pag-aaral, ay naging sobrang tahimik. Sa tuwing tinitingnan siya ni Jeremy, parang may iniisip itong mabigat, ngunit ayaw ibahagi. Kapag tinatanong niya ito, simple lamang ang sagot. "Wala po, Papa. Ayos lang ako." Subalit, hindi ito nakatakas sa mata ni Jeremy. Napansin niyang bumabagsak na ang mga grado ng anak at madalas ay nawawala ang atensyon nito kahit kausap niya. Si Jade, ang bunso, ay hindi na ang dating masayahin at masunuring bata. Naging pasaway siya. Madalas ay hindi sumusunod sa mga utos ni Jeremy at nagiging mas matapang ang sagot sa ama. Isang beses, nang sinabihan siya ni Jeremy na linisin ang kanyang mga laruan, bigla siyang sumagot ng, "Bakit ako lagi? Lagi na lang akong pinapagalitan." Bagamat ikinagulat ito ni Jeremy, alam niyang ang galit ni Jade ay mas malalim kaysa sa simpleng utos. Nagsimulang magduda si Jeremy. Isang gabi, habang nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, napaisip siya kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang pangako kay Leah na aalagaan ang kanilang mga anak. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay parang unti-unting nawawala sa kanyang kamay ang kontrol. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo at pagmamalasakit, parang nagiging malayo ang kanyang mga anak sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ang bawat isa, ngunit ang ilan sa kanila ay umiwas. Si Mia, nang minsang tanungin niya tungkol sa madalas nitong paglawa, ay mabilis na sumagot, "Hindi naman ako gumagawa ng masama, Papa. Bakit kailangan mo pa akong tanungin?" Si Sofia at Clara, sa tuwing sinisita niya tungkol sa mga gala nila, ay parehas lamang tumatahimik o nagdadahilan na, "Gawa lang ng school to." Si Ella ay lalong nagiging mailap at si Jade ay mas nagiging matigas ang ulo. Isang gabi habang naghuhugas ng plato, hindi na iwasang mapabuntong hininga si Jeremy. "Ano bang nagkulang sa akin?" tanong niya sa sarili. "Ginawa ko naman ang lahat para sa kanila." Habang pinapanood niya ang mesa, kung saan minsan nilang pinagsasaluhan ang masayang hapunan, napansin niyang tila wala na ang dating sigla. Ang mga halakhak na dati niyang naririnig ay napalitan ng katahimikan. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, sa kabila ng kanyang pagtitiis at pagsusumikap na mabigyan ang mga anak ng magandang buhay, ay tila nagkakawatak-watak na ang kanilang pamilya. Ang masakit pa rito, hindi niya maunawaan kung paano ito nagsimula. Nakikita niyang may nangyayaring mali, ngunit hindi niya magawang abutin ang kanyang mga anak para malaman ang buong katotohanan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, pumasok si Jade sa kusina at dahan-dahang kumuha ng tubig. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ni Jeremy, ngunit simpleng tango lang ang isinagot ni Jade bago umalis. Sa puntong iyon, ramdam ni Jeremy ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang tahanan, na minsang naging kanlungan ng pagmamahalan at samahan, ay tila nagiging lugar ng mga lihim at distansya. Habang nagliligpit ng mga pinggan, huminto si Jeremy at tumingin sa labas ng bintana. Nakatitig siya sa madilim na langit, nagdarasal ng tahimik. "Leah, kung nandito ka lang sana, tulungan mo akong maibalik ang ating pamilya." Sa kanyang puso, alam niyang may kailangan siyang gawin, ngunit hindi niya pa alam kung paano. Ang nag-iisang sigurado siya ay hindi siya susuko. Kahit tila nasisira na ang kanilang pamilya, naniniwala siyang may paraan pa para maibalik ang lahat sa dati. Ang araw ay nagsimula tulad ng dati. Si Jeremy, tulad ng nakasanayan, ay maagang nagising upang maghanda ng almusal para sa kanyang mga anak. Gayunpaman, sa kabila ng normal na takbo ng umaga,
Napansin niyang may kakaiba sa kanilang kilos. Tahimik si Mia, ang panganay, at tila iwas na makipag-usap. Sina Sofia at Clara, na dati masiyahin at palabiro, ay parang laging may iniisip, habang sina Ella at Jade ay parehong abala sa kanilang mga sariling mundo. Bagamat naramdaman ni Jeremy ang kakaibang tensyon, pinili niyang huwag nang magsalita. Baka pagod lang sila. Pabulong niyang sabi sa sarili. Ngunit ang tahimik na araw na iyon ay magdadala ng isang revelasyon na tuluyang yayanig sa kanilang pamilya. Hapon nang biglang dumating ang kapitbahay nilang si Aling Marta, na kilala bilang tsismosa, ngunit minsang nakatutulong rin sa mga balita. Halatang hindi mapakali si Aling Marta nang humarap kay Jeremy. "Jeremy, kailangan mo yatang kausapin ang mga anak mo." Bungad nito, sabay tingin sa kanya na puno ng pagkabahala. "May naririnig akong mga balita at ayokong ako pa ang magkwento, pero sabay-sabay silang nabuntis?" Natigilan si Jeremy. Hindi niya agad naintindihan ang narinig. "Ano?" tanong niya. Pilit na inuunawa ang mga salita ni Aling Marta. Ang utak niya ay biglang napuno ng tanong. Paano? Kailan? At higit sa lahat, bakit? Hindi makapaniwala si Jeremy. Sa kanyang pagmamadali, agad niyang tinawag ang kanyang mga anak upang kausapin. Nagtipon silang lahat sa sala at sa unang pagkakataon ay hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Nakatitig siya sa bawat isa sa kanila. Kay Mia, na mukhang hindi makatingin sa kanya. Kay Sofia at Clara na parehong umiwas ng tingin. Kay Ella na tahimik lamang at kay Jade na halatang kinakabahan. Ang katahimikan ay napakabigat hanggang sa wakas ay nagsalita siya. "Totoo ba ang sinasabi ng tao? Sabay-sabay kayong nabuntis?" Walang sumagot. Ngunit ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay sapat ng kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, bumalot ang matinding emosyon kay Jeremy. Galit, pagkabigla, pagkadismaya, ngunit higit sa lahat, matinding sakit. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, paano ito nangyari? Ano ang kanyang pagkukulang bilang ama? Paano niya hindi napansin ang ganitong kalaking problema? Bakit? Paano nangyari ito? Tanong niya ulit, sa mas malambot ngunit nanginginig na boses. Sa wakas, si Mia ang unang nagsalita. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam kung paano namin sasabihin sa'yo." Unti-unting ipinaliwanag ng bawat isa ang kanilang sitwasyon, ang kanilang maling desisyon, ang impluwensya ng mga kaibigan, at ang mga takot na humadlang upang magsabi sa kanya ng mas maaga. Habang isa-isa niyang naririnig ang kwento ng kanyang mga anak, mas naramdaman ni Jeremy ang bigat ng sitwasyon. Si Mia ay naloko ng isang lalaking inakala niyang seryoso sa kanya, ngunit iniwan siya nang malaman ang pagbubuntis. Sina Sofia at Clara ay parehong nalinlang ng maling barkada at mga relasyon na hindi nila napagtantong delikado. Si Ella ay naloko ng maling pag-ibig, habang si Jade, sa murang edad, ay nadala ng kanyang rebeldeng kilos at kawalan ng tamang gabay. Hindi ito aksidente, bulong ni Jeremy sa sarili habang pinipigilan ang sariling maiyak. Napagtanto niyang ang lahat ng ito ay resulta ng impluwensya ng mga maling tao sa buhay ng kanyang mga anak. Mga kaibigan na nagturo sa kanila ng bisyo, mga taong ginamit ang kanilang kahinaan at ang kanyang kakulangan bilang ama na masubaybayan silang lahat. Bagamat labis ang kanyang galit at pagkadismaya, pinilit ni Jeremy na kontrolin ang kanyang damdamin. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran. Alam niyang hindi sila nangangailangan ng sermon sa mga oras na iyon, kundi ng gabay at pagmamahal. Sa halip na magalit, nilapitan niya ang kanyang mga anak at nagsabi, "Mahal ko kayo, higit pa sa sakit na nararamdaman ko. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin haharapin ito bilang pamilya."
Sa gabing iyon, umiyak ng tahimik si Jeremy sa kanyang kwarto. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa nangyari. Ang bigat ng sitwasyon ay tila isang napakalaking alon na unti-unting nilulunod ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya siyang huwag sumuko. Hindi ko sila pababayaan. Hindi ko hahayaang masira ang ating pamilya. Bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, nagsimula siyang gumawa ng plano. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na buwan, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kailangan nilang maunawaan ang kanilang mga responsibilidad, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga buhay na dinadala nila. Sa kabila ng kanyang lungkot, nanatili ang pagmamahal ni Jeremy para sa kanyang mga anak. Isang pagmamahal na walang hangganan, kahit pa ang kanyang mundo ay tila nawawasak. Matapos ang masakit na revelasyon tungkol sa sabay-sabay na pagbubuntis ng kanyang 5 anak, hindi agad nakatulog si Jeremy. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Paano nagkaganito ang kanyang pamilya? Ano ang mga nagkulang sa kanyang pagpapalaki sa kanila? At higit sa lahat, sino ang mga taong nakapaligid sa kanyang mga anak na nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon? Kinaumagahan, nang mas kalmado na ang lahat, muling kinausap ni Jeremy ang kanyang mga anak. Nais niyang mas maunawaan ang kanilang mga pinagdadaanan at matukoy kung paano ito nagsimula. Isa-isa niyang tinanong ang kanyang mga anak at sa bawat sagot nila, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang mas malalim na ugat ng problema. Si Mia, ang panganay, ang unang nagbukas ng kanyang kwento. Pa, inakala ko po na siya na ang tamang tao para sa akin. Mabait po siya noong una, pero nang malaman niyang buntis ako, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko po alam na ganun lang pala siya. Napayuko si Mia. Bakas sa kanyang muka ang pagsisisi. Napagtanto ni Jeremy na ang lalaking ito, na akala niya'y kaibigan ni Mia, ay hindi pala karapat-dapat sa kanyang anak. Sumunod si Sofia at Clara, na palaging magkasama sa lahat ng bagay, maging sa mga maling desisyon. Pa, pasensya na po. Akala namin maganda ang mga barkada namin. Lagi kaming inaaya na mag-inuman at gumala. Doon namin nakilala yung mga naging kasintahan namin. Ani Clara habang nakahawak sa kamay ni Sofia. Sinabi nila na ang kanilang mga kasintahan ay masaya lang sa kasalukuyan, ngunit walang intensyong maging seryoso sa kanila. Natuklasan din ni Jeremy na ang mga barkada nila ay kilala sa lugar bilang mga pasaway na kabataan na nalulong sa bisyo. Si Ella, na pang-apat sa magkakapatid, ay tahimik lamang sa umpisa, ngunit sa huli ay nagsalita rin. Pa, gusto ko lang naman pong maramdaman na may nagmamahal sa akin. Pero mali pala yung taong pinagkatiwalaan ko. Hindi niya po ako sineryoso. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at ramdam ni Jeremy ang sakit na nararanasan ng anak niya dahil sa maling relasyon. Sa huli, si Jade, ang pinakabata, ay inaming nagrebelde siya dahil sa nararamdamang pagkukulang sa atensyon mula kay Jeremy. Papa, lagi kang busy. Laging trabaho yung inuuna mo. Kaya sumama ako sa mga kaibigan ko para hindi ako magmukhang kawawa. Hindi maiwasan ni Jeremy na makaramdam ng kirot sa puso. Alam niyang sa sobrang pagsusumikap niya nga nandiyang maghanap buhay para sa kanila, nawalan siya ng oras upang tutukan ang kanilang emosyonal na kalagayan. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, mas lumilinaw kay Jeremy na malaki ang naging papel ng mga maling barkada ng kanyang mga anak sa mga nangyari. Ang mga ito ay nagtulak sa kanila sa maling landas at nagbigay ng impluwensyang hindi nila agad natutunang iwasan. Ang masakit pa rito, napagtanto niyang ang kanyang abalang buhay at kakulangan ng oras sa kanilang pamilya ang naging dahilan kaya't naghanap sila ng atensyon at pagkalinga sa ibang tao. Sa sandaling iyon, tumayo si Jeremy at tiningnan ang kanyang mga anak. Alam kong nagkamali kayo. Pero ang mas mahalaga ngayon ay kung paano natin itatama ang mga pagkakamaling iyon. Ani niya.
Ramdam ng kanyang mga anak ang bigat ng boses niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamalasakit. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal ni Jeremy para sa kanila. Si Jeremy ay nanumpa sa sarili na hindi niya hahayaan ang sitwasyong ito na tuluyang sumira sa kanilang pamilya. Alam niyang kailangang alisin ang impluwensya ng mga maling tao sa buhay ng kanyang mga anak. Bawiin natin ang buhay niyo mula sa kanila, sabi niya sa kanyang mga anak. Hindi ko hahayaan na tuluyang masira ang mga pangarap ninyo. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat upang maitama natin ang landas natin bilang pamilya. Sa puntong ito muling bumalik ang lakas ni Jeremy. Alam niyang mahirap ang tatahakin nilang daan, ngunit naniniwala siyang kaya nilang bumangon mula sa pagkakamali. Hindi siya perpektong ama, ngunit handa siyang magsimula ulit para sa kanilang lahat. Matapos matukoy ni Jeremy ang ugat ng kanilang mga problema, alam niyang kailangan nilang harapin ang mga ito bilang isang pamilya. Isang gabi, matapos ang hapunan, tinipon niya ang kanyang mga anak sa sala. Ang liwanag mula sa kanilang maliit na bumbilya ay tila nagbigay ng munting init sa kabila ng malamig na usapan na kanilang haharapin. Walang nagsalita noong una, tanging mga mahihinang hinga at mga pigil na hikbi mula sa mga anak ni Jeremy ang maririnig. Tumayo siya sa gitna nila at nagsimulang magsalita. Alam ko na marami tayong pagkakamali at lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero ngayon, hindi na natin pwedeng takasan ang mga problema natin. Harapin natin ito bilang isang pamilya. Ang bawat salita ni Jeremy ay puno ng bigat, ngunit sa likod ng kanyang tono ay mayroong pagmamalasakit. Isa-isa niyang tinanong ang kanyang mga anak kung ano ang kanilang nararamdaman, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon sila ng masinsinang usapan. Si Mia, ang panganay, ang unang nagbukas ng kanyang damdamin. Pa, natakot po ako na sabihin sa iyo ang totoo. Natakot ako na ma-disappoint ka sa akin. Pero gusto ko pong bumawi. Gusto ko pong maging mabuting ina sa magiging anak ko kahit mahirap. Sumunod si Sofia na pilit nilalabanan ang luha. Pa, patawarin niyo po ako. Mali yung mga desisyon namin ni Clara. Hindi po namin alam kung paano haharapin to. Hinawakan ni Jeremy ang kamay ni na Sofia at Clara. Andito ako para sa inyo. Hindi ko kayo iiwan, sagot niya. Si Ella at Jade, bagamat mas bata, ay nagbahagi rin ng kanilang takot at pagsisisi. Si Jade, na nagpakita ng pagkarebelde sa mga nakaraang buwan, ay yumakap sa ama. Papa, sorry po, ayoko na pong magtago. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng kasalanan ko. Ang kanilang pag-uusap ay naging emosyonal, puno ng luha at pagsisisi. Ngunit ito rin ang naging simula ng muling pagbubuklod ng kanilang pamilya. Mula sa gabing iyon, nagsimula silang magtulungan sa bawat hamon. Bawat isa sa mga anak ni Jeremy ay nagkaroon ng kani-kanilang responsibilidad. Si Mia, bilang panganay, ay nagsimulang magplano kung paano niya mapapagsabay ang pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang magiging anak. Sina Sofia at Clara naman ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay at naghanap ng paraan upang makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Si Ella at Jade, bagamat mas bata, ay naging mas responsable at sinimulan ang pagbabago sa kanilang ugali. Si Jeremy, sa kabila ng kanyang edad at pagod, ay naghanap ng mga paraan upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang mga apo. Nag-usap siya sa kanilang barangay at mga lokal na opisyal upang alamin kung mayroong mga programa para sa mga batang ina. Bukod dito, lumapit din siya sa simbahan upang humingi ng gabay at suporta. Hindi ko kayang mag-isa ito, sabi niya sa kanilang parish priest. Sa tulong ng komunidad at ng simbahan, nagsimulang magtulungan ang mga kapitbahay upang magbigay ng suporta, maliit man o malaki. Si Jeremy ay naghahanap din ng dagdag na trabaho. Bagamat mekaniko na siya sa umaga at tricycle driver sa gabi, naghanap pa siya ng mga extra na pagkakakitaan tulad ng pag-aayos ng appliances sa mga kapitbahay. Ang bawat kita niya
Gaano man kaliit, ay iniipon niya para sa mga gastusin ng pamilya, lalo na't paparating na ang mga sanggol. Ang pagtutulungan nilang pamilya ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Bawat isa ay nagtatrabaho ng may layunin, at kahit pa napakaraming hamon, naroon ang lakas ng loob na hatid ng suporta sa isa't isa. Ang mga anak ni Jeremy ay unti-unting natutong tumayo sa sariling paa, habang si Jeremy naman ay nanatiling matatag bilang haligi ng kanilang tahanan. Isang linggo ng umaga, matapos ang misa, nagtipon-tipon ang pamilya sa hapagkainan. Bagamat simple lang ang kanilang pagkain, isang malaking mangkok ng sopas at ilang piraso ng pandesal, ang kwento at tawanan nila ay puno ng pag-asa. Napansin ni Jeremy ang pagbabago sa kanyang mga anak. Hindi na sila tulad ng dati, hindi natakot, hindi na puno ng lihim. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, naroon pa rin ang kanilang pagmamahalan. Bago matapos ang kanilang kainan, tumayo si Jeremy at nagsabi, "Marami pa tayong haharapin, pero ang mahalaga, magkakasama tayo. Walang problemang hindi natin kayang lampasan basta't nagtutulungan tayo." Ang kanyang mga anak ay ngumiti at tumango. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang nagsisimula ng bumangon ang kanyang pamilya mula sa pagkakadapa. Bagamat malayo pa ang kanilang tatahakin, alam ni Jeremy na sa tulong ng Diyos, ng komunidad at ng kanilang sariling pagsisikap, magkakaroon sila ng mas magandang bukas. At para sa kanya, ang bawat sakripisyo ay sulit basta't kasama niya ang kanyang pamilya. Sa muling pagbubuklod ng pamilya ni Jeremy, unti-unting umayos ang kanilang samahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumabas ang mga banta na maglalagay muli sa kanilang katatagan sa peligro. Ang mga tao at impluwensyang nagtulak sa kanyang mga anak sa maling landas ay unti-unting lumitaw. At ang pinuno sa lahat ng ito ay si Ramon, ang leader ng barkada na may masamang reputasyon sa kanilang lugar. Si Ramon ay kilala bilang isang pasaway at manipulatibong tao. Siya ang nagsilbing sentro ng barkadang nagpakilala sa bisyo at maling gawi sa mga anak ni Jeremy. Siya rin ang may kagagawa ng paglalapit sa mga kasintahan ni na Sofia at Clara na nagtulak sa kanila sa komplikadong sitwasyon. Bukod dito, nalaman ni Jeremy na si Ramon ang dahilan ng mga problema ni Mia mula sa pagkakakilala nito sa maling lalaki hanggang sa mga desisyong hindi niya dapat nagawa. Isang hapon nagpa siya si Jeremy na puntahan si Ramon. Sa tulong ng isang kapitbahay na nagbigay ng impormasyon, natagpuan niya ang grupo nito sa isang lumang basketball court sa dulo ng baryo. Hawak ang kanyang tapang at pagmamalasakit sa kanyang mga anak, hinarap niya si Ramon. "Ikaw ba ang Ramon na kaibigan ng mga anak ko?" Tanong ni Jeremy nang dumating siya. Si Ramon, isang lalaki sa mid-20s na mayabang ang tindig, ay ngumisi at tumingin sa kanya ng walang galang. "Oo, ako nga. Anong problema mo, Manong?" Sagot nito. Hindi nagpatumpik-tumpik si Jeremy. "Alam ko ang mga ginawa mo sa pamilya ko. Alam kong ikaw ang nagtutulak sa kanila sa maling direksyon. Layuan mo ang mga anak ko." Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, tumawa si Ramon at sinabing, "Walang mawawala sa iyo kung makikihalubilo sila sa amin. Kung tutuusin, masaya naman kami, hindi ba?" Ang sagot nito ay nagpatindi ng galit ni Jeremy. Habang tumataas ang tensyon, napansin ni Jeremy na unti-unti nang nagkakapalibot ang mga kaibigan ni Ramon sa kanya. Ang tagpo ay tila nagbabanta ng karahasan. "Hindi ko hahayaang masira palalo ang pamilya ko dahil sa iyo. Kung ayaw mong magkaroon ng problema, iwasan mo sila." Madiing sagot ni Jeremy bago niya piniling umalis upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Ngunit kahit pa lumayo siya, alam niyang hindi iyon ang huling pagtatagpo nila ni Ramon. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang pumasok sa eksena si Lara, ang dating kasintahan ni Jeremy noong kabataan niya. Minsan silang nagmahalan, ngunit naghiwalay sila dahil sa magkaibang landas na kanilang tinahak. Ngayong balik na siya sa baryo, nagulat si Jeremy nang lapitan siya nito. "Jeremy, narinig ko ang tungkol sa mga nangyayari sa pamilya mo.
Kung gusto mo, tumulong ako. Alok ni Lara. Bagamat nagduda si Jeremy sa motibo ni Lara, naisip niyang baka makatulong ito sa kanilang sitwasyon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang tila may ibang dahilan ang pagtulong ni Lara. Nagiging masyado itong malapit, hindi lang sa kanya kundi maging sa kanyang mga anak. Napagtanto niya na bagamat nais ni Lara na tumulong, tila sinusubukan din nitong bumalik sa buhay niya. Isang bagay na hindi niya sigurado kung handa siyang harapin. Sa kanyang pag-iimbestiga, natuklasan ni Jeremy ang mas malalim pang problema. Hindi lamang maling impluwensya ang dala ni Ramon. Lumabas na si Ramon ay nangingikil sa ilan sa kanyang mga anak. Ang kaunting perang na itatabi ni na Sofia at Clara ay napupunta kay Ramon bilang kapalit ng katahimikan nito. Si Mia naman, nalaman niyang nagbigay din ng ilang personal na gamit sa takot na masangkot pa sa mas malaking gulo. Ang kaalaman na ito ay lalo pang nagpaigting ng galit ni Jeremy. Hindi niya inasahan na sa kabila ng kanyang pagsisikap na itama ang kanilang sitwasyon, may tao palang nananamantala sa kanyang pamilya. Hindi ko hahayaang makapang-abuso siya, wika niya sa sarili. Isang gabi, habang pauwi si Jeremy mula sa trabaho, napansin niyang may nakasunod na tricycle sa kanya. Nang makarating siya sa malapit sa kanilang bahay, biglang huminto ang sasakyan at bumaba ang ilang tauhan ni Ramon. "Jeremy, mukhang sobra ka na sa pakikialam, ha?" Sigaw ng isa. Si Jeremy, bagamat mag-isa ay hindi natinag. "Kung gusto nyo ng gulo, hindi ko uurungan. Pero tandaan nyo, mas malakas ang ama para sa kanyang mga anak." Ang tensyon ay mabilis na lumaki. Alam ni Jeremy na ang bawat desisyon niya sa sandaling iyon ay maaaring magdala ng panganib sa kanyang pamilya. Sa kabila ng takot, nanatili siyang matatag, handang ipaglaban ang kanyang mga anak laban sa mga taong nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ngunit sa likod ng tapang ni Jeremy, isang mas malaking plano ang unti-unting nabubuo. Isang plano upang tuluyang putulin ang masamang impluwensya ni Ramon at ng kanyang grupo sa kanilang buhay. Bagamat matindi ang hamon, naniniwala si Jeremy na sa tulong ng kanyang pamilya, ng simbahan at ng komunidad, magagawa nilang protektahan ang isa't isa. Ngunit alam niyang ang laban na ito ay hindi magiging madali at ang tensyon ay nagbabanta ng mas malaking panganib para sa kanilang lahat. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas malinaw kay Jeremy na hindi titigil si Ramon hanggat hindi niya lubos na naaabuso ang pamilya nito. Kahit na patuloy ang pagtutulungan nila bilang mag-anak, nararamdaman nila ang pangamba sa bawat araw, lalo na't si Ramon at ang kanyang grupo ay nagiging mas agresibo sa kanilang mga banta. Ngunit hindi kailanman sumuko si Jeremy. Alam niyang nasa kanya ang responsibilidad na protektahan ang kanyang mga anak, anuman ang mangyari. Isang gabi, habang nasa trabaho si Jeremy bilang tricycle driver, dumating ang isa sa kanyang mga anak, si Sofia, na humahangos at nanginginig. "Pa, si Ella! Kinuha nila si Ella!" Halos mabitawan ni Jeremy ang hawak niyang gamit. "Saan nila dinala?" Agad niyang tanong habang pilit na pinakakalma si Sofia. Sa pagitan ng kanyang pagkataranta at takot, naipaliwanag ni Sofia na nakita niyang sinundo si Ella ng isa sa mga tauhan ni Ramon. Walang paliwanag kung bakit, ngunit alam ni Jeremy na ito ay banta upang takutin siya. Agad na tumakbo si Jeremy upang hanapin si Ramon. Gamit ang impormasyon mula sa mga kakilala sa lugar, natuntun niya ang grupo nito sa isang abandonadong warehouse sa dulo ng baryo. Sa kanyang pagdating, nakita niya si Ella na nakaupo sa isang sulok, nanginginig sa takot. Ang grupo ni Ramon ay nakapalibot sa kanya, hawak ang mga bote ng alak habang nagtatawanan. Ang dugo ni Jeremy ay kumulo. "Ramon, bitawan niyo ang anak ko!" sigaw ni Jeremy. Tumingin si Ramon sa kanya, may ngisi sa muka. "Mukhang hindi ka pa rin natututo, Jeremy. Baka kailangan mo pang makita kung paano namin hawakan ang pamilya mo." Ang tensyon ay biglang tumaas. Bagamat mag-isa, hindi umatras si Jeremy.
Lumapit siya kay Ramon. Ang kanyang galit ay halatang halata. "Kung may galit ka sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay ang mga anak ko," sabi niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Ngunit si Ramon na puno ng yabang ay hindi nagpaawat. Tumawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan na biglang lumapit kay Jeremy. Tila handang manakit. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Jeremy ang kanyang cellphone at tahimik na tumawag sa pulis. Nagbigay siya ng lokasyon habang sinisikap na patagalin ang pag-uusap kay Ramon. "Huwag kang magkakamali, Ramon. Wala kang karapatan sa pamilya ko," madiing sabi ni Jeremy. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis na agad na pinalibutan ang warehouse. Nagulat ang grupo ni Ramon at kahit anong tangkang pagtakas, nahuli ang lahat ng miyembro ng barkada. Sa gitna ng kaguluhan, si Jeremy ay tumakbo patungo kay Ella na agad niyang niyakap. "Andito na ako, anak. Tapos na ang lahat," bulong niya habang ang anak ay humahagulgol sa kanyang balikat. Si Ramon, na hindi makapaniwala sa nangyari, ay sumigaw ng mga banta habang inaaresto. "Hindi pa tayo tapos, Jeremy. Babawi ako." Ngunit sa kabila ng kanyang sigaw, alam ni Jeremy na iyon na ang wakas ng kalbaryo nila. Sa wakas, nahuli rin ang taong nagpahirap sa kanyang pamilya. Pag-uwi nila sa bahay, lahat ng anak ni Jeremy ay naghihintay, puno ng kaba, ngunit umaasang ligtas ang kanilang kapatid. Nang makita nila si Jeremy na kasama si Ella, sabay-sabay silang yumakap sa ama at sa kanilang kapatid. Ang eksenang iyon ay puno ng luha ng pasasalamat, pagsisisi at pagmamahal. Sa gabing iyon, nag-usap sila bilang pamilya. Si Mia, ang panganay, ang unang nagsalita. Patawarin niyo po kami. Kung nakinig lang po kami sa inyo noon, hindi sana umabot sa ganito." Ang bawat anak ay humingi ng tawad kay Jeremy. Lahat ay umamin sa kanilang pagkakamali at pangakong hindi na nila hahayaan pang masira muli ang kanilang pamilya. Si Jeremy, bagamat puno pa rin ng sugat mula sa kanilang pinagdaanan, ay niyakap ang kanyang mga anak ng mahigpit. "Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pagkakamali nyo. Ang mahalaga, natututo tayo mula rito. At ngayon, magkakasama tayong bumangon," sagot niya. Mula sa gabing iyon, nagsimula silang buuin muli ang kanilang mga pangarap. Si Mia ay naghahanap ng mga programa para sa mga batang ina upang matulungan ang sarili at ang kanyang magiging anak. Sina Sofia at Clara, na minsang nalulong sa maling barkada, ay nagdesisyong tapusin ang kanilang pag-aaral at tulungan si Jeremy sa mga gastusin. Si Ella at Jade, na dating puno ng takot at rebeldeng ugali, ay naging mas masunurin at masipag. Bagamat mahirap ang daan patungo sa muling pagbangon, ang pamilya ni Jeremy ay muling nakahanap ng lakas sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nanatili ang pagmamahal at pagkakaisa sa kanilang tahanan. Isang paalala na sa bawat unos, may pagkakataon para sa panibagong simula. Sa muling pagbubuklod ng pamilya ni Jeremy, matapos ang pagkakahuli kay Ramon, nagsimula silang buuin ang kanilang buhay sa panibagong direksyon. Bagamat puno pa rin ng hamon, nagkaisa ang pamilya sa iisang layunin. Itama ang kanilang pagkakamali, bumangon mula sa mga pinagdaanan at magtulungan para sa kanilang bagong yugto ng buhay. Sa isang masinsinang pag-uusap, napagdesisyunan ng pamilya na magtulungan sa pagpapalaki ng mga sanggol na darating. Hindi lang kayo magiging magulang sa inyong mga anak, magiging pamilya tayong lahat para sa kanila, ani Jeremy sa kanyang mga anak. Ipinamulat niya sa kanila na hindi kailangang harapin ang responsibilidad ng mag-isa, dahil bilang pamilya, naroon sila para sa isa't isa. Ang unang hakbang ay ang muling pagtayo ng bawat anak sa sariling paa. Si Mia, ang panganay, ay nagdesisyong maghanap ng trabaho habang pinaghahandaan ang pagdating ng kanyang anak. Sa tulong ng isang kapitbahay, nakapasok siya bilang assistant sa isang maliit na tindahan sa bayan. Bagamat bago sa ganitong trabaho,
Nagsumikap si Mia at nagtipid sa lahat ng kanyang kita upang makatulong sa gastusin sa bahay. Sina Sofia at Clara naman ay nagbalik eskwela. Dahil sa tulong ng barangay at ilang scholarship program na inirekomenda ni Jeremy, muling nagkaroon ng pag-asa ang dalawa na tapusin ang kanilang pag-aaral. Sa hapon, tumutulong sila sa gawaing bahay at sa pag-aalaga kay Ella at Jade. Sa tuwing pagod sila, pinapalakas nila ang loob ng isa't isa. "Makakabangon din tayo, ate," sabi ni Clara kay Sofia isang gabing sabay nilang tinatapos ang kanilang takdang aralin. Si Ella, bagamat bata pa, ay nagsimulang maging mas responsable. Siya ang tumulong sa pag-aalaga sa mga sanggol na anak ni Mia, Sofia at Clara habang ang kanyang mga ate ay abala sa trabaho o eskwela. Sa kabila ng murang edad, natutunan ni Ella ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng pamilya. Si Jade naman, ang bunso, ay muling naging mas masayahin. Mula sa pagiging rebelde, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Siya ang nagsilbing inspirasyon ng pamilya sa kanilang muling pagbubuklod. Habang ang kanyang mga anak ay nagsisikap bumangon, si Jeremy ay bumalik sa pagiging mas masigasig sa trabaho. Kahit pagod mula sa maghapong pagkukumpuni sa talyer at sa pamamasada ng tricycle sa gabi, hindi niya ito alintana. Para kay Jeremy, ang bawat kita, gaano man kaliit, ay patunay ng kanyang pagmamalasakit sa pamilya. Lahat ng hirap na ito ay para sa inyo. Wika niya sa kanyang mga anak isang gabing pagod na siyang umuwi, ngunit nakangiti pa rin. Hindi nagtagal, napansin ng komunidad ang pagsisikap ni Jeremy at ng kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay, na minsan nang bumatikos sa mga maling desisyon ng kanyang mga anak, ay nagsimulang humanga sa kanilang pagbabago. Ang kwento ni Jeremy bilang isang ama na hindi sumuko, kahit pa sa pinakamalalaking hamon, ay naging inspirasyon para sa iba. Lumapit ang ilang magulang kay Jeremy upang humingi ng payo kung paano nila maiaayos ang sariling mga problema sa pamilya. "Mahirap, pero kayang-kaya basta't may pagmamahal at pagtutulungan," laging sagot ni Jeremy. Muling bumalik ang saya sa kanilang tahanan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ang pamilya ay naging mas matatag at mas malapit sa isa't isa. Sa mga araw ng linggo, kapag walang trabaho o eskwela, nagtitipon sila para magluto ng simpleng pagkain at magkwentuhan. Ang kanilang bahay, na minsang naging simbolo ng lungkot at pagkakahiwalay, ay muli nang napuno ng halakhak ng mga bata at kasiyahan. Isang araw, habang nakaupo si Jeremy sa harap ng kanilang bahay, tinanong siya ni Jade, "Papa, masaya ka pa rin ba kahit mahirap?" Napangiti si Jeremy at niyakap ang bunso niyang anak. "Oo anak, kasi kahit mahirap, basta't magkakasama tayo, kaya natin ang lahat." Ang sagot niyang ito ay nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang mga anak na ngayon ay mas determinadong bumuo ng mas maayos na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang muling pagkakaisa ng pamilya ni Jeremy ay patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa at lakas na nagmumula sa pagmamahal at pagtutulungan. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi sa pera o materyal na bagay, kundi sa tibay ng pamilya. At sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, si Jeremy at ang kanyang mga anak ay muling naging masaya. Hindi perpekto, ngunit buo. Sa paglipas ng mga taon, ang pagsusumikap ni Jeremy at ng kanyang mga anak ay unti-unting nagbunga. Ang mga araw na puno ng pagod at sakripisyo ay naging hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Isa-isa nilang inani ang mga bunga ng kanilang tiyaga, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang mga anak. Si Mia, ang panganay, ang unang nakapagtapos ng kolehiyo. Sa kabila ng pagiging batang ina, hindi siya sumuko sa kanyang pangarap. Sa tulong ng scholarship na ibinigay ng kanilang barangay at ng suporta ng pamilya, natapos niya ang kursong education. Sa araw ng kanyang pagtatapos,
Hindi mapigilan ni Jeremy ang maluha habang tinutulungan si Mia na isuot ang toga nito. "Pa, para po ito sa inyo," sabi ni Mia habang niyayakap ang kanyang ama. Si Mia ay agad ding nakahanap ng trabaho bilang isang guro at sa unang sweldo niya, bumili siya ng bagong sapatos para kay Jeremy bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo nito. Sina Sofia at Clara naman ay magkasamang nagtapos sa vocational school. Si Sofia ay naging mahusay na dressmaker habang si Clara ay kumuha ng kursong culinary arts at nagsimulang magtrabaho sa isang maliit na restaurant. Sa tulong ng kanilang mga trabaho, nakatulong sila sa gastusin sa bahay at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang dalawa, na dati magkasama sa maling landas, ngayon ay magkasama sa tagumpay. "Hindi kami aabot dito kung hindi dahil sa inyo, Papa," sabi nila kay Jeremy isang araw habang nagdadala ng groceries pauwi. Si Ella, na dati naengganyo ng maling pag-ibig, ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Nag-aral siya ng caregiving at nakahanap ng trabaho sa isang ospital. Bagamat bata pa, naging responsable siya sa pagpapalaki ng kanyang anak at ipinakita niya kay Jeremy na ang kanyang pagmamalasakit ay hindi nasayang. "Pa, gusto ko po pong ipakita na kaya kong bumawi sa lahat ng nagawa kong mali," sabi ni Ella isang gabing sabay silang nagliligpit ng mga pinggan. Ang bunso, si Jade, ay lumaki na puno ng determinasyon. Ang dating rebelde ay naging inspirasyon ng kanyang mga kapatid. Sa tulong ng kanyang pamilya, natapos niya ang high school nang may karangalan at nagplano ng magpatuloy sa kolehiyo. "Papa, gusto ko pong maging nurse. Gusto ko pong tumulong sa mga tao tulad ng pagtulong niyo sa amin," ani Jade habang iniabot kay Jeremy ang kanyang aplikasyon sa isang unibersidad. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, nanatili silang malapit sa isa't isa. Ang kanilang tahanan ay nanatiling sentro ng kanilang buhay, kung saan sila nagtitipon sa tuwing may espesyal na okasyon o kahit simpleng araw lamang na gusto nilang magsama-sama. Sa bawat pagkakataon, ang tawanan ng kanilang mga anak at apo ay muling nagpapaalala kay Jeremy ng kung gaano nila nalampasan ang lahat ng unos. Hindi nagtagal, pumasok si Lara muli sa kanilang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang tunay na pagbabago. Sa kabila ng kanyang nakaraang pagkukulang, pinatunayan ni Lara na siya ay handang tumulong at maging bahagi ng pamilya ni Jeremy. Siya ang naging katuwang ni Jeremy sa mga araw na puno ng pagod at sa mga gabing mahirap. Hindi na niya tinangkapang makialam sa desisyon ng pamilya, ngunit tahimik siyang nagsilbing suporta sa kanila. Ang simpleng presensya ni Lara ay nagbigay ng bagong saya kay Jeremy. "Hindi ko inakala na may pagkakataon pa akong maging masaya ulit, Lara. Salamat sa pagtanggap sa amin," ani Jeremy isang gabi habang nag-uusap sila. Ang pamilya ni Jeremy ay natutong maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang mga karanasan nilang puno ng sakit at pagkalugmok ay naging pundasyon ng kanilang katatagan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng muling pagbangon, kundi pati na rin ng pagtutulungan at pagmamahalan. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, natutunan nila ang halaga ng bawat sakripisyo, ng bawat pagkakamali at ng bawat tagumpay. Isang araw, habang nagtitipon ang buong pamilya para sa isang simpleng salo-salo sa kanilang bakuran, tinanong ni Mia ang kanilang ama, "Pa, masaya po ba kayo ngayon?" Tumawa si Jeremy habang yakap-yakap ang isa sa kanyang mga apo. "Masaya ako, anak. Hindi dahil perpekto ang buhay natin, kundi dahil pinili nating maging masaya sa kabila ng lahat. At masaya ako dahil ang pamilya ko ang pinakaimportanteng bagay sa mundo." Ang sandaling iyon ay puno ng tawa at kasiyahan. Ang kanilang pamilya, bagamat dumaan sa matinding pagsubok, ay nanatiling buo at mas matibay kaysa dati. Sa wakas, nakamit na nila ang inaasam-asam na pagkakaisa at tagumpay. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal at suporta ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting natamasa ng pamilya ni Jeremy
ang kapayapaang matagal nilang pinangarap. Ang kanilang tahanan na minsang naging saksi sa mga pagsubok, luha at pagkakamali ay naging lugar ng pagmamahalan, tawanan at tagumpay. Ang dating tahimik na mga gabi ay napalitan ng masayang tawanan ng mga bata, ang mga apo ni Jeremy na pinalaki at inalagaan ng buong pamilya. Si Mia, Sofia, Clara, Ella at Jade ay naging mas higit pa sa magkakapatid. Naging matibay silang haligi ng isa't isa, hindi lamang bilang mga magulang sa kanilang mga anak, kundi bilang bahagi ng isang mas malaki at mas pinalawak na pamilya. Sa bawat araw na dumaan, ipinakita nila ang kanilang pagmamalasakit sa mga apo sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang asal, pagbibigay ng gabay, at pagmamahal na walang kapantay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may ginampanang mahalagang papel sa pagpapalaki ng mga bata, at ang pagmamahal ng bawat isa ay naging pundasyon ng kanilang samahan. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa harapan ng bahay, nakaupo si Jeremy sa kanyang paboritong upuan sa ilalim ng punong mangga. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga apo, masigla, masayahin at puno ng pag-asa. Sa bawat tawa at hiyaw nila, naalala niya ang mga panahong halos sumuko na siya sa bigat ng buhay. Ngunit ngayon, sa harap niya, nakita niya ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng kasiyahan. Lahat ng ito ay sulit. Bulong niya sa sarili. Ang relasyon ng pamilya ay naging mas malapit kaysa dati. Ang mga hidwaan noong nakaraan ay napalitan ng pag-unawa at pagmamahalan. Natutunan nilang magpatawad hindi lamang sa isa't isa kundi sa kanilang mga sarili. Si Mia, bilang panganay, ay naging tagapayo ng kanyang mga nakababatang kapatid, habang sina Sofia at Clara ay nagtutulungan sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Si Ella at Jade, bagamat mas bata, ay nagpapakita ng kakaibang pagiging masinop at mapagmahal sa kanilang pamilya. Ang kanilang relasyon ay naging mas matibay, salamat sa mga aral na natutunan nila mula sa kanilang ama. Hindi nagtagal, napansin ng komunidad ang malaking pagbabago sa pamilya ni Jeremy. Ang dating mga tsismis at batikos ay napalitan ng paghanga at respeto. Ang kanilang kwento ng pagbagsak at muling pagbangon ay naging inspirasyon sa kanilang barangay. Sa mga okasyon tulad ng fiesta o pagtitipon sa simbahan, madalas silang banggitin bilang halimbawa ng katatagan at pagmamahalan ng isang pamilya. Kung nagawa ni Jeremy at ng kanyang pamilya, kaya rin natin, madalas na sinasabi ng mga tao. Sa mga simpleng pag-uusap, si Jeremy ay naging tagapayo ng iba pang mga magulang sa kanilang lugar. Madalas siyang nilalapitan ng mga magulang na nahihirapan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa bawat pagkakataon, paulit-ulit niyang sinasabi, ang pagmamahal at pagtutulungan ang susi. Walang pamilyang perpekto, pero basta't mahal nyo ang isa't isa, kaya nyong lampasan ang kahit anong bagyo. Habang tumatagal, si Jeremy ay naging mas payapa at mas masaya. Ang kanyang mukha, bagamat may bakas na ng edad at pagod, ay puno ng saya sa tuwing kasama niya ang kanyang pamilya. Tuwing linggo, nagtitipon-tipon silang lahat sa bahay para sa isang simpleng salo-salo. Ang kanyang mga anak ay nagdadala ng pagkain, habang ang kanyang mga apo ay masayang naglalaro sa paligid. Ang kanilang hapagkainan ay puno ng kwentuhan at halakhak, isang paalala na ang kanilang pamilya ay nakahanap ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Sa isa sa mga linggong iyon, habang pinapanood ni Jeremy ang kanyang pamilya, muling tinanong siya ni Jade, ang bunso niyang anak. Pa, sulit po ba ang lahat ng ginawa niyo para sa amin? Napangiti si Jeremy, tinitigan ang kanyang mga anak at apo at tumango. Hindi ko pagsisisihan kahit isang segundo ng sakripisyo ko, anak. Lahat ng ito ay para sa inyo. Ang mahalaga, buo tayo at masaya.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jeremy ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Ang kanyang pamilya, na minsang nagkawatak-watak, ay naging mas matatag dahil sa pagmamahal, pagtutulungan, at tiwala sa isa't isa. Ang bawat miyembro ng pamilya ay naging simbolo ng pagbabago at muling pag-asa. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa ring bumangon at magpatuloy. Sa dulo ng bawat araw, si Jeremy ay nauupo sa ilalim ng kanilang punong mangga. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Sa bawat halakhak at ngiti ng kanyang mga anak at apo, alam niyang natagpuan na niya ang kapayapaang hinahanap niya. Isang payapang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaisa at kasiyahan na hindi matutumbasan ng anumang materyal na yaman. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya ni Jeremy ay ganap ng nakabangon mula sa mga pagsubok ng nakaraan. Ang bawat araw ay naging patunay ng kanilang tagumpay bilang isang pamilya. Bilang pagdiriwang ng lahat ng kanilang napagdaanan at sa tulong ng komunidad, nagpasya silang magdaos ng isang malaking selebrasyon. Isang salo-salo hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng naging bahagi ng kanilang kwento. Ang selebrasyon ay ginanap sa bakuran ng kanilang bahay. Ang lugar ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas at simpleng ilaw na nagbigay ng buhay sa gabi. Lahat ng kapitbahay at kaibigan ay inimbitahan. Mula sa mga taong tumulong sa kanila sa mga pinakamadilim na araw hanggang sa mga bagong kaibigan na naging saksi ng kanilang pagbabagong buhay. Ang kanilang hapagkainan ay puno ng pagkain. Mga simpleng putahe tulad ng pansit, lumpia at adobo. Ngunit para sa pamilya ni Jeremy, ito ay simbolo ng kanilang pinagsama-samang tagumpay. Sa gitna ng kasiyahan, si Jeremy ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang mga anak at apo na masayang naglalaro at nagkukulitan. Ang kanilang halakhak ay parang musika sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang maging emosyonal. Naalala niya ang mga panahong halos mawalan siya ng pag-asa, ang mga gabing nag-iisa siyang umiiyak, ang mga araw na pilit niyang binubuhay ang pamilya, at ang mga panahon na akala niya'y hindi na sila makakabangon. Ngunit heto sila ngayon, masaya, buo, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Lahat ng sakripisyo ko ay para sa sandaling ito. Bulong niya habang pinapahid ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tumayo si Mia, ang panganay, at humarap sa kanilang mga bisita. Pasensya na po pero gusto lang po naming magsalita ng kaunti. Wika niya. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang mga kapatid, sina Sofia, Clara, Ella, at Jade, na lahat ay nakangiti at halatang may inihandang espesyal na sorpresa. Ang gabing ito ay hindi lang para ipagdiwang ang tagumpay ng aming pamilya. Ito ay para sa aming ama, si Papa Jeremy. Simula ni Mia, habang pinipigilan ang luhang gustong tumulo sa kanyang mga mata. Kung wala si Papa, wala kami rito. Siya ang dahilan kung bakit kami bumangon mula sa pagkakamali. Siya ang nagturo sa amin na ang pagmamahal ng pamilya ay mas malakas kaysa sa kahit anong pagsubok. Isa-isa nagsalita ang bawat anak ni Jeremy, nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa kanilang ama. Si Sofia sa kanyang simpleng paraan ay sinabing, "Pa, salamat dahil kahit kailan, hindi mo kami sinukuan. Patawad sa lahat ng sakit na naidulot namin sa'yo. Mahal na mahal ka namin." Si Clara ay nagdagdag, "Kahit anong hirap ang dinanas mo, lagi kang nandyan. Isa kang inspirasyon sa amin." Si Ella at Jade naman ay parehong nagpahayag ng pagmamahal at pasasalamat sa ama na naging gabay nila sa lahat ng pagkakataon. Bilang sorpresa, inabot nila kay Jeremy ang isang plaque na may nakasulat, "Pinakamahusay na ama." Ang plaque ay simpleng gawa lamang ng kahoy at papel. Ngunit para kay Jeremy, ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. "Salamat mga anak. Wala nang hihigit pa sa pagiging ama niyo. Kayo ang buhay ko." Ang kwento ng pamilya ni Jeremy ay naging simbolo ng tagumpay at pagbabago.
Hindi lamang sa kanilang komunidad kundi pati na rin sa mga taong nakarinig ng kanilang kwento. Ang kanilang muling pagbubuo ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming pamilya na dumaan din sa mga pagsubok. Madalas nilang marinig mula sa mga tao, kung nagawa nila, magagawa rin natin. Si Jeremy, sa wakas ay namuhay ng mapayapa. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga anak at apo. Sa bawat umaga, gigising siya sa tunog ng tawanan ng mga bata. Sa hapon, siya ay madalas na makikitang nagtuturo sa kanyang mga apo ng simpleng aralin sa buhay, mga aral na natutunan niya sa mga pagsubok ng kanilang pamilya. At sa gabi, bago matulog, magpapasalamat siya sa Diyos para sa pagkakataong ibinigay sa kanilang pamilya na magsimula ulit. Sa dulo ng selebrasyon, habang nagkakasayahan ang lahat, muling tumingin si Jeremy sa kalangitan. "Leah," bulong niya sa sarili, "natupad ko ang pangako ko sa iyo. Ang pamilya natin ay buo at masaya." Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang muka at naramdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong asawa, tila sinasabing, "Proud ako sa iyo." At sa gabing iyon, natapos ang selebrasyon na puno ng tawa, halakhak at pagmamahalan. Sa wakas, si Jeremy at ang kanyang pamilya ay natagpuan na ang kanilang masayang wakas. Bagamat hindi perpekto, ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pamilya ay laging may kakayahang bumangon, magmahal at magpatuloy.